po'y manalangin. Dakilang Ama, sa muli po, salamat sa oras na ito na kami po ay inyong iningatan upang dalhin sa lugar na ito, upang kayo'y sambahin sa katotohanan. Sa inyo lamang po ang kapurihan. Ihanda nyo po ang aming mga puso sa mga salita mo po na aming maririnig ngayon sa aming tagapagsalita. Lord, bigyan mo din po ng katalinuhan ang aming tagapagsalita upang maunawaan namin ang inyo pong nais sa aming buhay. Lord, na ito po'y magawa namin tumago sa aming puso, hindi lang po namin mapakinggan hindi lang namin mapakinggan, ngunit ito po ay aming maisagawa. Lord, salamat po sa panahong ibinigay nyo sa ulan. Salamat po. Salamat po sa lahat na nandito na inyong iningatan. Ang lahat po ay aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagan ko po si Brother Don para sa ating congregational song po. Brother Don, nanyahan ka po rito. Salamat kapatid. Magandang umaga po sa bawat isa. So tayo po ay magsitayo at umawit tayo ng dalawang awitin. Unahin natin yung awiting Hilib sa Tagalog or Si Kristo'y Buhay. Yung Tagalog po, Si Kristo'y Buhay. Hymn number 61 sa Tagalog. Hymn number 61 po sa Tagalog. Ayan. Awitin natin ang first hanggang third stanza now. Si Kristo'y buhay. Si buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran. Kahit anong sabihin ng sangkatauhan, tinig niyang
sa witingan tayo na pa magsipo. And MC please. Magandang umaga po muli sa lahat. Buhay ba ang Diyos sa buhay niyo? Inanyahan ko po ang bawat isa at tayo po kakanta ng ligaya ng buhay. At batiin niyo po yung mga kapatid niyo sa inyong tabi na kamayan niyo sila na maigpit. Kapatid, miss kita para sa Panginoon. Inanyahan ko po ang bawat isa. Tayo po ay tumayo. At kakanta po tayo ng ligaya ng buhay. Brother Don, natawagan kita muli kapatid at magpakanta po ng ligaya. Tayo po umawit, ligaya ng buhay, kamayan natin ang bawat isa. The first chorus now, sing. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong ang maging kay Kristo ay maligaya ng buhay. Second chorus na. At siya ay babalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya ay babalik upang dalhin sa piling niya. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Maraming salamat po sa awitingan. Manatili tayo nakatayo at tumawit po tayo ng isang awitin po. Isang awitin natin ang bawat hakbang kasama ko'y si Kristo. Isang old hymn na tinanspose si Brother Sam sa Tagalog. Bawat hakbang kasama ko'y si Kristo. Awitin lang po natin ang first hanggang last stanza. Bawat hakbang on the first verse now, sing. Bawat hakbang kasama ko'y si Kristo. Kamayan siya aking kaya't patuloy.
please. Chorus now. Bawat hakbang, tiwalang siya'y kasama, kanyang kamay sa aking gagabay. Nananabik, makita siyang mukhaan sa piling niya sa kabilang buhay. Tayo na po yung mga kupo and Nancy, please. Okay, at tayo po ay makakarinig ngayong umaga ng isang special number at ito ay pinipare ng ano po? Ready na po ba? Okay, sige, tawagin po natin. Good morning po everyone. Ang ikakanta po namin po para sa Panginoon po ay In His Time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. That you do just what you say in your time. Amen.
Na-bless ba kayo? Amen. So, tatandaan natin yung message ng kanilang awitin. Napakaganda na nanggaling sa Diyos sa kanyang tamang panahon. No? Kaya, let's wait and pray sa mga na-bless na. Purihan niyo ang Diyos. Sa mga hindi pa, wait. No? Pero sa mga hindi, ang sagot ng Diyos, praise God pa rin. Okay? So, makakarig pa tayo ng isa pang special number ngayong umaga. Tawagin natin ang trio, no? Na magre-render ng kanilang special number. You feel forgotten, like no one cares anymore. You're all alone, working hard, faithful to the Lord, but you're starting to grow weary. So I'm here to say, take heart. God sees where you're serving. He knows who you are. The eyes of heaven move through the world today. That our God may give strength to hearts afraid. He never meets a moment. Stay faithful and true. The eyes of heaven see you. We all have the seasons when it seems we've labored long, and we start to feel like our souls begin to lose their song. But your heart take comfort and courage from His word. Hope as a revival when you trust and true His word. The eyes of heaven move through the world today. That our God may
Amen. Are you blessed? Galing pa lang doon sa unang special number kanina, makikita natin na ang Diyos nakaupo sa kanyang trono, and He is seeing every one of us individually. Narinig niya ang ating mga iyak, narinig niya ang ating mga panalangin, and most of all, nandun ang kanyang care sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga ng Bible kung paano, inaalagaan niya ang isang sparrow na hindi ito nahuhulog sa lupa. Paano pa kaya tayo? No? And that's the goodness of God. Ngayon po umaga ay tatawagin ko ang choir. And at the same time, tayo po ay aawit ng isang awitin at narinig nyo na ito nung Sunday. Kantahin natin ng sabay-sabay ang Before the Throne of God. Choir please. At tawagin ko si Brother Don para ilid tayo sa awitin muna ng Before the Throne of God bago tayo pumasok sa ating surrender ng choir na awitin. Inanyayahan ko pang bawat isa na tayo po magsitayo at tumawid po tayo ng Before the Throne of God above. Awit naman ang first and third verse. First na sa before the throne of God, I was strong and perfectly. I bring my praise to His God. Whoever needs and needs for me. My name is written on His hands. My name is written on His heart. I know that God will and He stands. No tongue can be against me, God. No tongue can be against me, God. Sinners, when Satan tempts me through his way and tells me all I can believe, what I look and see is there, who's been a man of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on me and pardon me. To look on me and pardon me. Last behold Him there, the risen Lamb, by perfect spotless righteousness, the great unchanged God, I am, the King of glory and of praise. One in Himself, I cannot die. My soul is purchased by His blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Ano po yung mga po? Sabi sa Revelation chapter 4 verse 11,
Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Ang awitin po ng choir this morning is titled, Praise to the Lord, the Almighty. Wala na iba pang dapat i-describe sa kanya maliban sa ganito. Dakila, makapangyarihan, at isang Diyos na may-ari ng lahat. Kaya purihin natin ang Diyos ngayong umaga, pakinggan natin ang awitin ng choir. Praise to the Lord. Amen. Yan ang tumutunog kami na. Ito wala eh. Yan ang tumutunog. Nag-iingay kayo dito. Ayan.
Okay. Purihin ang Diyos at nakita niyo po yung ginawa ng Diyos sa choir natin. At ipag-pray natin yung mga nag-special number na yun. Hindi natin alam po ng plano ng Diyos yan. Amen? Nakikita ko na po ang glory of God sa lugar na ito. Hindi yung kasikatan natin, hindi yung galing ng kasino man sa ating kundi ang glory ng Diyos ang dapat makita. Amen po? So, purihin po ang Diyos. Ngayong umaga, di tayo gaano magkakaroon kasi maganda ito. Ihanda nyo lang yung sarili. Magbibis ako ng 3 oras. Sa Sunday, since may isang Sunday lang po tayo, bigyan natin ng parangal ang mga lolo at lola. Mag-imbita kayo. At patatayo natin sa harapan upang bigyan natin ng galang ang, ano nga tawag doon? Grandparent Day. O yan ako lolo na. Lolo na po ako. Pinigala ko di sa anak ko. Pero sa mga pamangkin ko, ang dami ko na akong ako. Yung lola sa likod, nandyan yan. Tapos si Lola Nora. Kasi po ba mga lola? Si Lola, anong pangalan nito? Eusebia. Alam niyo po ba ang pangalan ni Eusebia? Ay may katapat ng ibig sabihin ay langit. Yan po ang ibig sabihin ng Eusebia. Si Lolo, nandyan. At sino po ba mga lolo katulad ko? Bigyan natin po yan ng parangal sa linggo. Mag-imbita kayo kung gusto nyo at upang sila po ay makakilala sa Panginoon at ma-revive din sila. Kaya po magsin tayo, buksan natin ang ating Biblia sa aklat po ng Genesis at tatapusin natin sa loob ng 2 linggong natitira ay ating po tatapusin ang God's presence. Na sa lahat ng pinangako ng Diyos sa atin, magmula sa ating ninunong si Abraham, nung nangako siya, ang tanong ko po sa inyo, kailan po ba kayo pinabayaan ng Diyos? Pinabayaan ba kayo ng Diyos nung tayo po'y pinangakuan ng Panginoon? Nangako ang Diyos Never po siyang nagkulang sa kanyang ipinangako sa atin. Basahin natin at ito'y ilang bersikulo lamang po. Ang chapter 12 ng Genesis, chapter 12, mula talataang 4 hanggang 9. Pero isaman natin yung kung bakit anong istorya from verse 4 hanggang 9, bakit po siya nagtawa ito. Siguro para makawa ng lahat. Okay? So, sagutan po tayo ulit hanggang verse 9. Verse 1 kayo, verse 2 kayo, hanggang makarating ng verse 9. Sabay-sabay na tayo dun siguro sa verse 9. Okay? Ready na po kayo dito sa ating kaliwa? Verse 1, chapter 12 ng Genesis. Ready? Begin. Naintindihan niyo po ang utos kay Abraham? Umalis ka dyan. Diba? Alis ka dyan. May inuutos ang Diyos. Ako'y naniniwala ngayong umaga, mayroong naisipahan ng Diyos, may inuutos sa atin habang tayo ay naglalakbay, namumuhay, nagpapaaral, nagpapagraduate, nagtatrabaho. May utos ang Diyos na habang tayo papunta ng langit, mayroon po siyang iuutos. Nakakatindihan po? Ay, salamat. Okay, verse 2 na po kayo. Kayo na verse 2. Yan yung pangako. Verse 3. Verse 3. Yeah. Yes, verse 4. So Abraham, the Lord is spoken to him. Verse 5. Napasin niyo po yung word na day. Lahat sila, walang naiiwan ha. Listen ha, mga kabataan. Baka naman nagawin umaga, nandiyan pa rin yung mga pag-uugali nyo na pag inuutusan kayo ng magulang, di pa naalis. Nag-aaral tayo ng Bible, dapat malaman niyo ito. Kung yung mga ugali nyo masama, iwanan na doon. Po, kasi po tayo ay may utos ang Diyos. Tama? Next verse na po. Sino next verse? Verse 7. And the Lord, yan ang presence, okay? Ang
verse 8, para malinawan ninyo maigi, ano ba ang kalagayan nung sila inutusan, ano ba ang naging sitwasyon. Dahan-dahan ang verse 8. Ready, begin. East. Wait lang. East. Baka tandaan nyo ang east. Okay, next. Then, heaven. Nawala. Ulitin natin verse 8. Sabay-sabay. Verse 8. And he removed this unto the mountain of the east of Bethel and pitches his tent, having Bethel on the west and Ai in the east, and an altar of the Lord, and called upon the name. Ang daming nangyari sa verse 8. Pansinin nyo maigi yan. Pag uwi nyo sa bahay, ulit-ulitin nyo masahin. Bakit? Matagal na mga Kristiyan, matagal na si Abraham, anak ng Diyos. Alam niya, Kristiyano siya. Pero alam niyo, nung siya inutusan, ang daming nangyari. Okay? Verse 9, last. Sabay-sabay. And Abraham journeyed, going from still toward. Kikintuhan ko tayo sa inyo dyan. So, 4 na north, south, east, and dito kinukuha ang ating ano yun? Yung forecast. Anong tawag doon? Dito kinukuha ang lahat na balita. Sa English ay news. North, east, west, and mamaya, pasin nyo sa ang halaga nito ay higit pa sa makukuha nyo sa seminar. Ayun po, malalangin na kailan nyo salamat po sa pagkabasa ng isalita. Nandito namin nakita si Abraham sumunod ng walang kakundangan, sumunod siya ng walang natitira, walang half-hearted. Lahat ginawa niya, pero may nakita pa rin Panginoon na pangyayari sa buhay niya na para bang naging kabalahan, naging hadlang sa buhay ng pagsunod ng isang totoong anak ng Kristiyano. Salamat Panginoon sa mga lugar, sa north, sa east, sa west, na kung saan minsan doon namin gusto. Gusto namin sa mga nakakasirang bagay. Doon namin gusto sa mga lugar na kami pwedeng matunaw at madurog. Salamat sa bagay ito, Panginoon. Salamat sa ulang ito. Alam namin ang ulang ito ay biyaya at hindi ito makakasira, makakadurog sa amin, kundi ang hindi namin pagsunod at ang pagmamatigas namin sa mga inuutos mo, ang siyang dudurog sa amin at sisira. Banal na Espiritu aming Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa, lalo na po yung lingkod. Wala siyang kakayanan kung wala po kayo sa kanyang buhay. Kayo po Banal na Espiritu maglabas ng inyong katotohanan at hindi ang mga nasa isip at puso namin. Kayo po may taas, mapupurihan na kailain. Banal na Espiritu, mangusap po kayo. Magsalita kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Ang panamagat natin ngayong umaga, okay? Alam niyo, sabi niyo na ang Panginoon nasa atin lagi. Hindi pa ang Panginoon nagkulang mula na kami napunta dito 2000. Nag-resign ako sa office 2008. Never ang Diyos kinutumbali rito. Yan ang masasabi ko sa inyo. Ang Diyos never siya nalik. May mga pagkakataon ng bunso kami si Dana. Hindi ka ba, Dana? Pumunta dito kanina, malaki na siya eh. Alam niyo, nung pinadidit, ang nanay niya rin katrabaho, pero hindi ako tumawag. Mga kapatid, hindi ba? Ano naman ang gatas? Wala na. No. Never ang Diyos ginawa sa kanya mga anak niya. Amen! Naramdaman niyo po ba yan bilang anak ng Diyos? Ay, salamat din. Sabi niyo si Pastor, parang hindi ko nararamdaman ng Panginoon sa amin kasi kulang namin kanina, sardinas. Alam niyo ba ang salitang sardinas sa Iloilo ay iba? Ano nga ba yung sardinas sa inyo, kapatid? Tinapa. Diba? Yung ang ganda na sardinas sa tinapa. Alam mo yung tinapa yung napakasarap. Paborito ko yan eh. Diba? Yun po yung, akala natin, hirap na hirap. Ang ulam nila, tinapa lang. Hindi alam nila ito yun. Diba? So dito ay mapasin natin, ay dito ang utos kay Abraham. Actually, ang simula natin po kapatid, verse 4 lang ng verse 9. Ilang verse po yan? 4, 5, 6, 7, 8, 6, di ba? Pero ang yaman nito, okay, isa-isa natin mga kapatid. Let us finish na hindi ko na hahaba ng introduction. Ang introduction kasi, na para bang katulad ng isang bata na palipat-lipat siya. And actually, Abraham nung panahon, ang mga Kristiyanong tinutusan ng Diyos
at makonektado sa Diyos, hindi sila nagpapalagay ng mansion. Ha? Ibig sabihin, Pastor, si Abraham pobre. Oo, diyan kayo maling-mali. Kung aaralin niyo ang buhay ni Abraham, siya ang pinaka-billionaire, trillionaire noong panahon ni Abraham. Pero ba't hindi, Pastor, nagpatayo siya ng bahay at mansion doon sa Ur of Chaldees? Bakit? Yan po ang mahalaga sa ngayong umaga. Ang lahat ng Kristyano, are you listening? Kayo mga kabataan, alam nyo ba na tayo'y manlalakbay sa labuan ito? Walang permanenteng Kristyano sa lupa. Amen! Hindi ito atin, ito sa mga antikristo. Pagkaharian nila ito pagdating ng panahon. Pero mga Kristyano ay manlalakbay lamang. Wala tayong sarili dito sa lupa sapagkat tayo'y heavenly citizen. Amen! Ay salamat, may nakakaalam. Ako'y malulungkot bilang pastor ninyo kung di nyo alam yan. Bakit po? Ang isang kayamanan ng isang pobreng Kristyano sa lupa. Sabi lang, wala kang maniwala dyan. Tingnan mo ang buhay na nagbabago. Tingnan mo, wala kang hanap buhay. Tingnan mo, wala kang makain. Tapos sila, sasabihin nila, Kristyano sila. Bakit po? Ang kayamanan ng Diyos natin ay bulag sa kanya doon. Hindi na nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan yan eh. Yung ating verse 4. Okay, doon na po tayo. Ang pinaka-issue, inutusan si Abraham na umalis doon sa lugar. Bakit po? Alam ba ni Abraham kung ano yung pupuntahan niya? Alam niyo po ang interest, yun na rin po sa inyong mga pastor. Yung mga Kristyano ng matagal na nakaikot na sa mga pastors, mayroon po ditong kahalagahan nito. Bakit po? Ang dami nagtuturo nito, pero ang nailalabas yung kaisipan nila at hindi ang katotohanan ng Bible. Amen? Hindi po ako nagtuturo. But I would like to say this morning na kapag tayo magtuturo sa generation na ito, ang ilalabas natin ang truth ng Bible at hindi yung nasa isip ng pastor. Okay? So Abraham departed. Sumunod siya. Walang pambiraan mo ng Panginoon, kung mayaman na ako rito, saka ako papaalisin. Walang sinabing gano'n. And Abraham departed. He obeyed wholeheartedly. Ngayon mga kabataan, mga kapatid, sana naman wala sa bahay natin ganito. Pag inutusan ng magulang, anak, habang wala ako magsaing ka na kasi busy ako eh. Opo, ma. Pagdating kaya nung nanay na nag-utos, sa palagay nyo, nagawa kaya nila? But Abraham, hindi niya po alam yung pupunta ni Abraham, sumunod agad siya. Di ba?
Sana naman may matutunan tayo dito mga kabataan, mga nag-aaral. Kaya tayo pinag-aaral ng Diyos para matuto tayo ng good moral character. Tama? Hindi yung may natututunan kayo doon sa school ng... Alam mo naman, di mo ako naniniwala na ang teacher magtuturo ng pagiging palasagot eh. Nagtuturo ba ganyan sa school? Palasagot ka? Sagot kayo. Nagtuturo ba sa school ng palasagot ang bata? O hindi naman pala eh. Di ba, Evan? Pero magtataka ka. Pagdating sa bahay, anak, pakikuha na yung sinampay kasi naulan na. Sandali lang po, mama, may ginagawa. Wow, di ba? So, ano, example lang po ito, ha? Example, huwag kayo magagalit. Sasabihin nyo naman, pastor naman, nagpipreach ba yan o nagpaparinig? Now, nagkukwento lang. Now, dito po ay mapansin natin sa verse 4. From verse 4 to 5, sabi ng verse 4 to 5, sumunod, at pagkatapos ay, maliban na siya departed, ang sabi ng verse 4, and as the Lord had spoken unto him, kung anong sinabi sa kanya. Nagre-relate na niya, no? Kung anong sinabi ng Bible sa Kristiyano, dapat ay go! Hindi eh. sabi ni Panginoon naman eh, alam mo naman, sa office, ang dami kong assignment sa boss ko eh. Panginoon naman, ang daming utos sa office. Tapos, pinag-overtime nga ako ng Sunday, Panginoon. Dabi ka naman eh. Amen. Okay, so at least, sa ganung paraan, mauunawaan ninyo ang utos kay Abraham na ang dami niyang, mga kapatid, imagine ha, may asawa si Abraham. Sino asawa ni Abraham? Ay, very good, very good. Okay, sino ang kanyang pamangkin? Biruin mo responsibility ni Abraham, mga kapatid. Listen. Ang responsibility ni Abraham, ay itong message niya, alam niyo man po ito, di ba? Iba si Sarah. Di ba nung iaandog niya si Isaac, sabi niya, oy, Abraham ha, magbaon ka ng soft drink kasi lalakad ka sa deserto, baka yung si Isaac natin, pawisan ha, punasan mo yan. Ang hindi niya alam, hinihingi ng Diyos si Isaac. Kung malalaman lang ni Sarah, ay sigurado, away patana yung mag-asawa, tama? Aawayin niya si Abraham, pambira ka, di mo sinabi sa akin, hinihingi pa ng Panginoong anak, ang hirap kaya mga anak, di ba? May ganun pong pangyayari sa mga, please, di ba tingin sa akin ng mga kababaihan eh. Pastor ha, may pinatutot sa dahang ka. No! Di ba? Minsan mayroong pagkakataon na ganun. Now, dito po ay mapansin natin, okay, that Abraham, from verse 4 to 5, sabi sa verse 5, and Abraham took, sino ang una niyang kinuha? Siyempre, misis niya. Di ba? At ang pangalawa, sabi ng verse 5, and susunod ay ang kanyang, sino nga ulit yun? Pamangkin niya? Ito tanong ko sa inyo, magagaling kayo. Sino ba bilang Kristyano? Siya ba ay faithful o backslider? Ay, alam din ninyo. Galing sa babatang ito. Sino ba ka-teacher niyo? Galing. Magaling ito. Kristyano nga si Lot. Pero ano nga sabi niyo? Anong ibig sabihin ng backslider pala? Hindi ko alam, English. Ha? Ano? Nakasan mo? Grabe naman yung word nyo. Huwag naman ganun, okay? Pwede kasi alam mo kung bakit naging traitor siya? Hindi ba, ginawa tayo, niligtas ka ng Diyos. Iningatan ka ng Diyos. Hinugasan ka ng Diyos, tapos tinalikuran ng Diyos. Tama ang tuhod niya. Kaya alam, masakit nga lang sa tenga. Tama yun ate, yung sagot. Kaya lang, medyo masakit sa tenga yun eh. Sabihan ka ng ganun. Alam niyo po si Judas, ganun din eh. Kasi may Judas ang mga Kristiyanong backslider eh. Amen! Uy, nagahimik sila. Tamaan ba ako? Wala naman siguro eh. Diba? Napakasakit pakinggan, napakatapos kang alagaan ng Diyos. Binuhay ka ulit dahil patay ka sa kasalanan, nilinis ka ng Diyos, namatay si Kristo sa krus para sa iyo. Tapos bigla mo lang tatalikuran. Ang tawag talaga doon, tama yung ginawa ng bata eh. Masakit pakinggan, pero yun talaga ginagawa ng totoong Kristiyano ngayon. Tinatraidor ang Panginoong Jesucristo sa ginawa sa buhay niya. Tama po? May iba na mga mata ninyo. Sige, tuloy na tayo. From verse 4 to 5 ay the full obedience of Abraham. From verse 5 to 6, okay, ito po yung, mapansin ninyo ang verse 5, and sa verse 6 sabi doon, and Abraham passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and Canaanite was in their land. Ano po yung Canaanite na ito?
Ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga six-footer. Ang Kanaan ay hindi katulad ng mga Pilipino. Sasamba lang sa yung kapitan sa barangay nung panahon, pinapausukan para hindi ma-preserve siya at hindi matunaw. Ngayon, sinasamba ng mga anito ito nung panahon natin, 1600s. Nung bago pa matuklasan ni King Philip ang Pilipinas, ang ating mga ninono, yung mga leader ng barangay, ay siya po yung nakalagay doon at umuusok doon para hindi siya mababulok, at doon ay sinasamba ng kanyang mga tao. Ang tawag doon ay pag-aanito. Okay. Mali ba ako sa history? Professor Manny, tama? Siguraduhin mo, baka magkamali dito, dami nakikinig. Di ba? Okay. At pag-pray natin si Brother Manny, at ito po ay nasa isang judicial office. Kaya makakalapit ako, may problema ako. Okay. Pag-pray natin ang isa't isa. Now, yan na po, may frequent opposition. Ang laging nakikita doon ni Abraham nung siya paparating pa lang, nakita niya, ay grabe ang mga tao rito. Biruin mo yung virgin sa kanila, yung dalaga. Nakikinig pa ba kayo? Yung mga dalaga, mag-ingat kayo ngayong panahon, ha? Sa ang mga Canaanite, nag-o-offer sila ng virgin. Sinusunog ito. Inu-offer kung kanino man sinasamba nila. Ganun po yung mga... Kaya dito po sa verse 6, iisa-isahin natin anong mga hadlang, mga hindrances sa buhay ng isang Abraham na katulad nyo at katulad kong mga manlalakbay. Ang daming humahadlang sa ating pagtungo papunta ng kalangitan. Bakit po? Number 1 nating problema sa panahon ngayon, alam niyo kung ano? Ang ating edukasyon. Diba? Nahirapan ang ating mga kabataan. Minsan pumapasok na sila ng Sunday. Nahirapan talaga sila. Diba? Nahirapan sila. So dito po ay mapansin natin sa verse 7 and 9, dito na po ang pangatlo. Maliban na full obedience of Abraham, the full frequent opposition of Abraham, from verse 7, 8, and 9, ito po yung sobrang daming oportunidad. Okay? The flowing opportunities of Abraham. Bakit ko po nabanggit na gano'n? Tingnan niyo po ang verse 9. Sabi ng verse 9, o verse 8, and he removed from thence unto the mountain of the east. Mamaya isa-isahin ko ang ibig sabihin ng mga lugar na ito sa ano po kasi, sa Song of Solomon at saka dito sa, naalala niyo po nung pinapaalis sila sa Egypt? Sinong alam mga kwento? Ang Israel ay naalipin ng mga Egyptian, di ba? Para makaalis kayo doon, ay lumabas kayo. Kasama nila si Pastor Moses. Alam nyo, matigas ang ulo ng paraon, nagpadala ng isang nakakasirang hangin. Ang hangin ng, ano yon? Naalala nyo pa ba? Na-preach na ako niyan dito tungkol sa 4 na uri ng hangin sa lupa na ito ay may kanya-kanyang ibig sabihin ang Bible. Okay? At mamaya natin tingnan yan. So, balik na po tayo sa verse 1 o verse 4 and 5. Now, dito po mapansin natin, una, ang full obedience at walang hati o walang anumang parang pagkukunwari. Alam niyo sa panahon ngayon, ang daming Kristiyano, ang lalaki ng mga simbahan. Okay. Pastor, bakit naman natin nasabihin? Kasi po nangyayari talaga eh. Ang daming umaattend, dala nila ang buong pamilya nila, kaya lang ang kanilang puso, half-hearted, obedient children. Alam niyo ba yon? Subukan ninyo sa mga anak natin pag nag-uutos tayo. Anak, bukas gigising tayo ng maaga para di tayo malit ng Sunday School. Sino ang nahirapan magising sa mga bata? Ako lang? Alam ko nahirapan din kayo. Anak, gising na! Maliliit na tayo sa Sunday School. Yun pa naman ang pinakamaganda dahil doon tayo nag-aaral kung anong pinaninidigan natin. Sabi niya, mamaya na mahaba pang oras. Di ba? One of the most na nagiging problema ng isang pamilyang Kristiyano is half-hearted. Hindi buong pusong sumusunod eh. Sabi niya, pagdating naman doon, si pastor, aano lang naman ang tayo. Di ba? Mga kapatid, lagi natin titingnan, ano ba ang maitutulong sa atin ng Word of God dito? Okay? So dito natin titingnan mga kapatid sa verse 4 and 5, letter A, and this mga kapatid. Nung inutusan si Abraham na umalis, ang mapansin po natin doon sa versikulong ito, mga kapatid, ay siya po'y umalis
na hindi siya naghinayang doon sa lugar na kung saan siya pinayaman. Ganito tayo mga Pilipino eh. May mga pagkaantawag doon, naalala mo ba yung Manny? Yung meticuloso ba yung Manny? Yung para bang, dito kami gumanda ang buhay, kaya hindi ko ito aalisin, di ba? Parang meticuloso ba yon? May mga Pilipino ganun eh, meticulous. Pero alam niyo po si Abraham nung sinabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Sabi niya, sige, sabi ng Panginoon, alis na tayong lahat. Kinuha niya asawa niya, mga tauhan niya, mga hayupan, lahat, at wala pong itinira. Number 1 pong titingnan natin dito is his separation. Humiwalay talaga siya doon sa kanyang kaanak, sa kanyang biyanan. Alam ko may biyanan siya, di ba? May biyanang babae siya, may biyanan siyang lalaki. Pero sabi ng Diyos, umalis ka na dyan, huwag kang. Ito pa po, isang pumasok sa isip ko. May mga kabataan ngayon, matagal na lumaki simbahan, kumakanta rin dito, minsan nagsusungli dito. Alam niyo, nung sinabi ng nanay niya, oy anak, ayoko nung nililigaw mo dyan taga simbahan, yung nakita kong kasakasamong galing sa school, okay yun, mayaman yun. Yun ang pagkasawahin mo. Ay, ito namang si Kristiyano, nakinig, kasi nanay niya at tatay niya. Pero pag ang Diyos nagsabi, separate, umalis ka dyan. Mga kapatid, kahit anong sabihin ng magulang mo kung mali sa paninindigan mo sa Bible, huwag mo siyang pakikinggan, tama? Grabe, tingin niyo sa akin. Pangalawa, listen very carefully, kayo mga kadalagan at kabinataan. Mas, sabi, Pastor, di ba, kung ano tinitibok ng puso mo, ha? Sinusunod mo puso mo? Did you not know that your heart is the most deceitful above all? Madaya ang puso, mga kapatid. Madaya yan. Pero ang Diyos, never kang dadayain yan. God never lies. Now, dito po ay, matapunta tayo dyan. Kasi nakita ko itong mga kabataan na sana wag na pong sumunod sa yapak ng iba. Ang tagal niya sa simbahan. Andoon yung pag-aalaga ng kanyang pastor. Pinagpipray siya araw at gabi. Alam niyo nung mag-asawa? Sinunod niya puso niya. Sinunod niya sinasabi ng magulang niya. Sino ang nagsasuffer? Sino ang nagsasuffer? Yung mga batang isinilang niya. Kasi yung kanyang tatay ay ayaw magsimba. You see? Kaya dito po si Abraham, full heart ang kanyang pagsunod. Kaya dito po, una, separate. Sabi ng Biblia, he separates himself to everything, sa lahat ng ahadlang sakayan, yung kanyang biyanang lalaki, yung kanyang biyanang babae, lahat ng pag-progress ng kanyang buhay, siya'y lumakad ng may pananampalataya at hindi siya nakikinig sa kanyang biyanan, hindi siya nakikinig sa kung kani-kanino sa kapitbahay niya. Nang sabi ng Diyos, umalis ka, umalis siya na wala siyang pinaghihinayangan. Amen! Alam niyo mga kapatid, tanungin niyo rin ako, Pastor, ikaw ba di ka rin naginayang? Upo. Natural sa ating mga tao na ginayang ka. Sabi namin, nung kami po ay umalis na doon sa aming nirerentahan, nagrenta kami doon ay 2.5. Alam niyo ngayon kung magkano na. Ang laki na nung nirerenta namin 2.5, nasa 15 na kasi ang ganda na. Nakakahinayang. Doon lumaki yung mga anak ko, malibang kay Dana. Pero alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible, if God call you na maggawa ka habang ikaw nagpapalaki, nagpapaaral ng mga anak mo, huwag kang maghihinayang sa mga bagay na yung kinasanayan sapagkat yan ang maghahadlang sa iyo sa iyong pagprogreso sa buhay espiritual mo. Anong mga bagay yan? Di ba? Unang-una, dahil po yung pinagkakainan ng kanya mga hayupan nandoon sa lugar na yun, nandoon ang magandang tubig, kung si Abraham ay paghihinayang, hindi siya alis. Tama? Kung ikaw na isang Kristiyano, pinagpapalala ka ngayon sa iyong gawain at trabaho, ay sana po bato-bato sa langit, walang magagalit. Pag nakapasok sa trabaho, minahal niya yung trabaho. Mas minahal niya ang trabaho niya kaysa Panginoon. Sabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako kaysa mga ito? Upo naman Panginoon, ikaw pa. Pangalawa, Pedro, mahal mo ba talaga ako kaysa sa kamag-anak mo? Oo naman Panginoon, medyo inis na siya. Pangatlo, mahal mo ba ako kaysa sa lahat ng ito? Nabwisit si Pedro. O Kristiyano si Pedro, di ba? Sabi ni Pedro, Panginoon, paulit-ulit naman magtanong. Sinabi ng mahal kita, Panginoon, pero nakita ni Panginoon, medyo iba na yung kanyang puso. Sa panahon natin, mga kapatid, ngayon, nung inutosan si Abraham
maraming Kristiyano, nagsisimba nga, nagpipray nga, nagbabasa nga ng Bible, pero hindi lahat ito pinaniniwalaan kasi half-hearted sila sa pagsunod sa sinasabi ng Diyos. Tama po ba? Tama? So dito natin na makita ang pangalawa kasi una, he-separate, sa kanilang lahat ng iniwanan niya. Wala siyang itinira, wala siyang maliban sa kanyang dadaling kailangan. Pangalawa po ay involved dito, hindi lang ang separation niya sa lahat ng mga bagay na magpiprevent, maghahadlang sa kanyang buhay Kristiyano. Kaya mga kapatid, lagi niyo tatandaan sa mga bata, lagi nating pinag-aalalahanan, anak, pag magpipili ka ng trabaho, yung trabaho na makapagsisilbi ka sa Panginoon mo at hindi buong buhay mo doon ka na mamamatay sa trabaho mo. Pagdating mo sa langit, wala kang bitbit kahit ano. Nakakahiya yun sa isang anak ng Kristiyanong pamilya. Namatay yung anak niya doon sa kumpanya na walang anumang sapagkat hindi na siya nakapagsisimba dahil nandoon na lang siya sa kumpanya nagsiserve. At wala na ang Panginoon na nagpatapos, nagpaaral, nagbigay sa kanya ng lahat. Now dito mga kapatid ay pangalawa, sabi ng verse 5, if you will read verse 5, so Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot with him, and and Abraham was 75 years old when he departed. Ano pong mga hadlang ang napansin ninyo? Okay? Una, wala siyang okay? Itinira o anumang binitbit. Dito naman ay lahat sa verse 5, lahat ng mayroon siya ay kanyang dinala. Okay? Iniwanan niya lahat ng mayroon siya doon, ano pa mang mga connection niya doon, at ang kanyang, sabi doon, all his substance, at lahat ay dinala ni Abraham upang lahat ito ay hindi maging hadlang. Una po, si Abraham dito, kung inonotice natin sa verse 5, hindi siya umalis, okay, upang ang mga bagay na kanyang kayamanan, iniwanan niya yung kanyang tauhan, iniwanan niya yung kanyang mga hayupan para gamitin ang mundo. Pansinin niyo ito, may mga Kristiyano ngayon na para bang yung kanyang resources, yung kanyang kaalaman, yung kanyang talino, ipinapagamit sa mundo at hindi niya ipinapagamit sa Panginoon. Dito po kung pansinin natin po sa verse 5, okay, sabi doon, Abraham had spoken unto him and Lot went with him. Kasama niya, kahit backslider, sinama niya eh. Alam niya na ang backslider ay gagawa ng Diyos ng paraan. At pangalawa, mapasin niyo rito, ilang edad na po siya? Alam niyo po yung edad, hindi po yun binabasihan. Kung gusto mong mag-serve sa Panginoon ng buong buo, hindi yan basihan eh. Bakit po? Sapagkat dito ay para sa kalwalatian ng Diyos, para sa kalooban ng Diyos, para sa ating pag-progress, dalhin mo kung ano ang kaya mong dalhin para magamit mo sa Panginoon. Kaya, sa panghuli po dito sa verse na ito, sa ating first point, okay, ay lahat ng kanyang stuff, lahat ng kanyang gamit, mga tauhan niya, pati yung backslider, sinama niya, ay ito po'y nagpapakita, okay, na anuman ang kanyang mga property. Actually, ito po'y property ng Diyos, ipinagkatiwala lang sa iyo at sa akin, ipinagkatiwala kay Abraham, dinala niya ito para magamit for God's glory. Hindi yung, sige sa'yo na ito, para magamit mo, mali yun. Gamitin mo para sa Panginoon, okay? So, may mga nabibili tayong mga gamit. Halimbawa, katulad nung araw na si Brother Sam ay buhay pa, bumili yun ng bagong motor, nagulat ako, bakit may motor dito? Sabi niya, Pastor, ipagpapapray ko yan para yung paggamit ko yan, magamit sa glory of God. Ang dami ngayon, mga Kristiyano. Wala na, basta bumili siya ng gamit niya, kanya na yun. Yan ang bagong uso. Okay, dito po natin mapansin, sabi ng Luke 3:38, kaya sabi doon ni Abraham, dinala niya lahat para the glory of God. Minsan sa ating trabaho, sa ating hanap buhay, di ba? Mayroon tayo, may trabaho tayong konti, may pera tayong konti. Alam niyo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, hindi po yung kung anong porsyento, hindi yon. Baka nagkakamali kayo. Ang sabi baga sa Luke 6:38, pakilabas lang po kasi madalas itong ginagamit ng mundo, hindi lang natin maunawaan. Sabi doon, okay, ay give and it shall be. Kung ano yung inabot mo, nag-abot ka ng microphone, babalik yun, microphone din eh. Tama? Ito yung maluba.
pagdating mo sa, bibigay mo sa Panginoon, hanapin yung pinakamaliit. Pag nakapo mo yung pinakamaliit, ito na Panginoon yung aking bigay para sa iyo. Pagpapasalamat ko. Nakita niyo pinakamalit. Kaya sabi ng Panginoon, maliit o sige, babalik ko sa iyo maliit. Kaya ang daming Kristiyano ay hindi nagpo-progress dahil sa mentalityng ganito. Tama? Pastor, tuturo kaya ng giving. No. Si Abraham, hindi niya binigay kung anong mayroon siya. Ibinigay niya buong-buo ang kanyang buhay at ang kanyang puso. Dahil kung ang puso niya hindi binigay sa Diyos, hindi sukong buhay sa Diyos, kahit may kayamanan siya dyan, hindi niya yan ipagagamit sa Diyos. Yan po ang totoo dyan. Now, iwanan natin yan kasi pagdating sa ganyan, medyo alam nyo na. Okay? So, and Abraham did as the Lord is spoken unto him, and that the secret, ang sikreto ng pagbibigay ng kapurihan sa Diyos para maging matuwain ang Diyos sa iyo, para magkaroon ng sikreto na mapiplease mo ang Panginoon, is simply doing, okay, kung anong inutos ng Diyos, gawin mo ng buong puso at mayroon kang pagpupunyagi o pagpupursigi. Na po? And then number 2 na tayo. Verse 4 and verse 6. Ano sabi doon? Yung napakaraming oposisyon, napakaraming hadlang. Okay, verse 6 again, basahin natin. Ang sabi po dito, okay, verse 6, and Abraham passed through the hand of the place of Shechem unto the plain of Moreh, and the Canaanites was them and the land. Okay, una pong mapapansin natin hadlang sa kanya, ang buhay Kristyano, are you listening? O pinakantok na kayo? Ang buhay Kristyano po ay hindi madali. Sino nagsasabi dito ngayong umaga? Itas yung kanang kamay nyo. Pastor, ang buhay Kristyano napakadali. Itas yung kamay. O, di ba wala? Walang Kristyano nung siya'y makakilala sa Diyos ay naging maganda ang buhay niya at naging smooth sailing. Kundi, ang buhay Kristyano ay katulad ni Abraham, hindi po smooth yung kanyang pagpunta doon sa pangako ng Diyos. Napakaraming difficulties, napakaraming pilgrimage na nandoon, nagsisipaglakad doon, nag-journey sa buhay nila. Sa bawat isa sa ating mga Kristyano, ay ang daming obstacle, hindi lamang kukunti. Unang-una, di ba? Yun lang mapag-initan ka. Ang kahapon nung aming, nag-iipon-ipon kami ng mga men, nakita namin ang daming mga bagay, hindi mo naman inaano, bigla ka na lang pag-iinitan. Bakit? Kasi may mga napapansin sila na kakaiba sa atin, okay? Una, ang unang obstacle na nakita ni Abraham dito, ang kanyang inanap ay ang kanyang edad. Now, ilang taon na po si Abraham? Grabe, 75. Ay kung ikaw ito, Pastor, kasi po ang dami ko ng sakit, Pastor 75 na ako, hindi na ako magka-choir, hindi rin po ako magsusunglid. Lalo na ako po, Pastor, may bato, may kidney, lahat na. But remember, Abraham, 75. Tatay, pira na po kayo, tatay. Edad, pira na. Pira na. Edad. Di ba? Natutuwa ba kayo mga kabataan? 79 ang bahay niyan po mga kapatid, bakilid. Ako nga pag umakyat doon, hinihingal ako. Pero sila bumababa para magsimba. Hindi sila nahadlangan ito, amen. Grabe. Nanay mo, Sister Marites, ilan na po yan si Lola? Ilan na siya? Biruin mo. Biruin mo, 80. Ay si Abraham, 70 plus lang. Hindi po ito hadlang. Ang edad, hindi hadlang para sundin ang kalooban ng Diyos. Lalo na yung bago, ginamot ka na nga, tapos takot ka pa. Grabe naman yun. Pagkatapos mo laban na ginamot ka na, takot ka na ngayon. Ha? Grabe. Kung kailang alam mo nang magaling ka na, saka ka... But Abraham, remember, hindi yun hadlang. Hindi yung laki ng mga tao doon. Ano pa mapapansin natin dito? Kasi po, ang sabi niya dito ay, maraming oposisyon siyang nakita, ang kanyang araw, ang kanyang edad.
Pero dahil determinado si Abraham na sundin ang kalooban ng Diyos, kahit hindi niya alam ang lugar na yon, kahit hindi niya kakilala doon, dinala niya lahat ng kanyang dapat dalhin, backslider man yan, para siya po ay magbigay glory, magbigay kapurihan sa kanyang Panginoon. Ang iba na nga, sasabihin nila ito po, sa mga Sunday school teachers, pwede. Pastor, hindi na po ako pwede magturo kasi nagbago na po ang aking schedule. Wow. Pwede pala yon sa isang teacher. Pastor, hindi na po ako pwede mag-Sunday school teacher kasi nagbago na schedule namin sa office. Amen. Si Abraham, 75, di yung naging hadlang. Scheduling siguro eh. Now, ano pa po mapasin natin? Hindi na ako mapagtuturo kasi nag-iba yung oras. Okay? May pagkakataon. Ito po yung pinakamatindi. Alam niyo ba, pag nagsabi kay Panginoon, parang wala na akong time kasi nagbago schedule ko. Paano kaya sabihin ng Panginoon sa'yo, wala na rin akong time sa'yo magbantay. Wala na rin akong time sa'yo mag-alaga. Mas masakit yon. Now, dito po ay, Panginoon, dahil sa nangyayari, hindi na ako makakatid ng church kasi may pasok na ako ng Sunday. yung young people natin, nag-try na pwede po bang ilipat ang aking schedule, di talaga pumayag. Okay? Pero nagpupunta siya pag pwede. Yung mga kapatid dito ay, hindi po yun hadlang. Ang daming opposition na nakita si Abraham from verse 4, 5, and 6. At isa po dito yung pinakamadilim na kanyang nasagupa dito. Ano po kaya yon? Yung Canaanite. Sabi ko kanina, ito po yung mga Canaanite, mga godless people. Walang takot sa Diyos at kung anong gusto nila, sila po ay nagbibigay ng human sacrifice, sinasaksak ang isang birhen, inaalay kung kani-kanino. Pero alam niyo, sabi ni Abraham, 75 years old ako, may mga tao dyan na mga walang Diyos, pumapatay ng tao, tutuloy pa rin ako sapagkat alam ko, kasama ko ang Panginoon, kasama ko ang Diyos, ang presence niya nasa akin, at gagawin niya ang gusto niya para niya magamit ako sa lugar na ito. Kaya pagdating niya po doon, ang pangakong lugar ay nakamit ng sambahayan ni Abraham. Naunawaan na po? Okay. At dito po natin mapapansin mga kapatid, maliban na yung kanyang madilim na ang word na Kanaan po kasi, ang land na ito, ang tawag dito ay the world, the lust, the devil. Yan po yung tatlong yan magkakasama doon. Kasi bakit? Tingnan niyo, kapwa-tao niya sinasaksak at inaalay. Walang takot sa Diyos eh. Wala na silang takot. Now, ang ginawa ni Abraham dito ay ang mundo hindi po kayang maging against sa anak ng Diyos. Yan ang nasa isip ni Abraham. Kasama ko ang Diyos. Kahit sila'y pumapatay ng kapwa, hindi na ako kayang galawin sapagkat alam ko, God is with me. If God be for us, ano sabi doon? Who can be against us? Now, dito po mga kapatid, isa pang mapansin natin sa verse 5 and 6, sa pangatlong hadlang, edad, yung mga tao, at ang pangatlo dito po ay yung lugar, yung layo. Ang pinakamalayo dito nagsisimba ay si Sister sa Tabaco, di ba? Hindi naging hadlang kay Abraham yung layo, milya-milya yun eh. Ang layo na pinapupunta ng Panginoon. Tapos, isipin niyo nakikinig po ba kayo mga kabataan? Kung ako si Abraham, kunyari kayong tatlo, tayo kayong tatlo, okay? Kayo. Kunyari naman, ikaw si Lord, ikaw si mga takuhan, ikaw si alam niyo, mahirap talaga sa layo na yun, kasama ko, tapos kasama ko yung mga, ang hirap nun! Thank you very much. Alam niyo, may mga Kristiyano ngayon, makalayo lang ng konti. Pastor, hirap po kasi ako magpunta dyan. Unang-una, walang biyahe papunta dyan. Pangalawa, walang jeep papunta dyan. Pero pag mayroong handaan, alam na, di ba? Ganun lang kasimple mga kapatid. So dito po ay, si Abraham, ang daming opposition na nasagupa niya, yung distansya, at siguro panghuli dito mga kapatid, yung duty, yung kanyang gawain, na, tingnan niyo ang verse 5, di ba? Ang dami niyang responsibilidad, misis niya, si Lot, yung mga servant ni Lot, servant niya, yung mga alaga ni Lot na mga baka, kalabaw, kambing, tupa, yung kanyang mga herds, yung mga kabayo, responsibilidad lahat yun ni Abraham.
Tapos sabi niya, tapos susunod ako sa sinasabi ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, si Abraham, wala siyang iniisip kundi gawin ang gusto niya para matuwa ang kanyang Panginoon. Ang daming Kristiyano sa panahon ngayon, ang daming alibay, ang daming dahilan, kasi ayaw nila talagang sumunod sa sinasabi ng Bible. Tama? Mga kapatid, aralin niyo maigi mamaya pag uwi niyo. Kung mali ang sinasabi ko. Look at verse, ano ito? Tama, verse 5 na ito, di ba? 5 and 6, sabi doon. Okay? Umalis siya. Okay, 75 na siya. At kasama niya po itong mga sikim na ito. Maraming tao dyan na umapatay ng kapwa. Plain of Moab and Canaanites was there in the land. Ang daming hadlang. May edad na siya. Responsibility niya pa yung pamangkin niya, yung asawa ng pamangkin niya. Si Mrs. Lot kasama na po doon. Okay? Kasi may mga hayupan na nga sila eh. Diba? Nang pumasok sila doon sa lugar na naging haliging asin ng kamisis niya, nung pinapili ni Abraham, pamangkin, saan ka ba? Nagpili sila doon, may asawa na siya doon. Now, dito mga kapatid, pansin natin, ang pinaka-application natin. Sa buhay Kristiyano, sabi nyo, may edad na. Salamat po sa inyo, mga may edad, nandito kayo. Hindi naging hadlang ang edad ninyo, pero kayo gustong matuwa ninyo ang inyong Panginoon. Mahirap ang pag-uwi, maulan, madulas. Pero nandyan kayo. Salamat po. Yung lugar na ito, na willing ka. Ito na po. Nakikinig po ba kayo mga people? Willing ba kayo na iwanan ang lahat na nagiging hadlang para lang mapuntahan mo ang Sunday para ang Panginoon malulugod, matutuwa sa ginagawa mo? Kaya mo bang iwanan yung panunood mo pag linggo para doon ka sa Sunday school? Kaya mo bang iwanan ang overtime mo para matugod ang Diyos? Kaya mo bang iwanan ang mga darating mong bisita? May sikreto dyan, bakit pag darating ang bisita na Sunday? Invite mo sa church! Dali mo sa church! Katulad ng kumanta rito, visitor natin po yon. For your information, ang dalawang young lady na yon, yan po ay bisita nila Brother Javier. Anak yan ng kanyang kapatid. Visitor natin, pero tingnan nyo, hindi nagiging hadlang sa kanila na sila'y bago. Di kakilala, walang kaibigan, pero never na nagiging hadlang ito para hindi mo mapapurihan, malugod ang Diyos na yung Panginoon. Amen? And last but not the least, putulin ko ito mga kapatid kahit sa ayaw niyo sa gusto. Number 3 na tayo kaagad. Ano yung mga oportunidad ni Abraham? Mga pagkakataon ni Abraham. Verse 7. Look at verse 7. Sabi doon, na-experience ni Abraham ang presensya ng Diyos. Look at this, verse 7. Sabi ng verse 7, okay? And the Lord, ano daw? And said unto thy seed, dahil sa napatunayan ko. Listen, pag napatunayan ng Diyos na mapagkakatimulaan kayo sa maliit na bagay, yung maglalaro ka sa alas 6, imbis na maglalaro ka lang, ano bang laro yung mahilig niya? Si Raivan, ano ba yung mahilig ng laro yun? Okay, Mobile Legend. Pero imbis sabi mo sa Mobile Legend, okay, mobile, diyan ka lang. Uunahin ko ang aking Panginoon ngayong alas 6 at ako'y magpupuri sa Kanya. Yun ang the best. Sabi niya doon, verse 7, in the Lord of verse 8, said, thy seed I will give this land. Napagkatiwalaan ka ng Diyos, pagpapalain ka niya. Hindi po siya nangako katulad ng tao. Nasabi niya rito, and there build an altar unto the Lord who appeared unto him. Ano po yung altar na ito? Ang tatlong altar natin, number 1, this is our altar. Ang ating puso dapat laging bukas sa pananalangin, pagkakausap sa Diyos. Ang pangalawang altar natin ay ating sa bahay, pagkatapos kumain, ang family nag-gather para magkaroon ng family altar, nagpipray, nagsasabasa ng Bible. And number 3 na altar ay ang lugar na ito. Bisa napunta tayo dito, lumulot tayo, this is the elevated altar. Ang puso natin ay elevated sa ating tuhod. Okay? So dito po natin mapapansin, that God appeared. Kapag may combination ng Panginoon, ito po yung maganda. Nag-enjoy ng presence doon si Abraham sa verse 7 at maliban ito pati. Maliban siya nag-enjoy, sabi ng Hebrews 13:5. Okay? Alam niyo po ba yung Hebrews 13:5? Okay? Kapag tayo ay nagsasalita at nagsasamba sa Panginoon, okay? Yung mahirap, nagiging madali. Yung kaya na nagiging nating mabigat ang pasanin ay nagiging magaan ng dahil sa Panginoon. Hebrews 13:5 na sabi? Okay? 13:5, hindi 13:1. 13:5.
35. Yan. Ano guys po? Umiwas na sa pag-ibig sa anumang bagay. Kasi pag pagsalapi, di ba? Mas gusto mong mag-overtime kasi pera yun eh. Mas gusto mong pumasok doon sa kahit may linggo. Mas laki pera yun. Kaya iwasan natin ang sabi ng verse. Umiwas ka sa pag-ibig sa labing kalinasigan at kung anong mayroon kayo sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kapatid, never kami iiwanan dito. Ang laki na nagana. Hindi kami iiwanan ng Panginoon dito. Kaya dito po mga kapatid ay verse 8. Ito na po para i-close natin. Kung napasin niyo yung sinabi dyan, ang verse 8, lumipat si Abraham papunta ng east. Ang east po sa Bible, ginamit ito doon sa east, sa Israelita nung sila pinalabas ng Egypt. Ang ibig sabihin ng east wind, ang lugar ng hangin na ito ay disaster, destruction, at devastation. Yun po ang lugar ng east. Pag tumakbo ka doon sa east na yon, ang buhay spiritual mo, pasira na. Nakakaintindihan na po ba? Naintindihan na po ba, mayang people, ang lugar ng east? Huwag kayong pupunta sa east. Nandoon ang mga Canaanite, mga kaaway nandoon. Ano po yung lugar ng Bethel? Ang ibig sabihin ng Bethel, house of God. Saan pumisto si Abraham? Okay? Saan pumisto? Tingnan niyo po ang ano? Tingnan niyo po ang word. Okay? East of Bethel, di ba? Pero siya pagpunta in peace, stand having Bethel on the hinayaan niya ang west. Di ba? Nandoon sa lugar na yun. Kaya itong apat o tatlong lugar na itong binanggit dyan, ang west po, ang tinutukoy dito ay ano? Okay? At sabi ko po sa inyo dito, ulit, na kapag tayo ay napunta ng west, ito po ay mayroong springtime. Ha? Springtime. Yung, di ba yung summer, yung tinatawag na Agua de Mayo, Flores de Mayo. Anong panahon to? The spring, di ba? Taglip, tagsibol, tagbulaklak. Ibig sabihin, yung buhay ni Abraham doon ay papunta na ng revival. Nagsisimula ng mabukadkad ang kanyang buhay. Ano po? Kaya dito po, ang AI is the east of disaster. Mga kapatid, yung AI na ito po ay doon, ay mga kaawayan nandoon, pero ang pinunta ni Abraham ay ang kanyang Bethel o the house of God. Kaya mga kapatid, sa pangalawang mapansin natin dito sa opportunities ni Abraham, ay mapansin natin dito na experience siya ang Panginoon, nag-enjoy siya ng presence ng Diyos, at nag-enjoy siya ng kanyang mga naging opportunity sa house of God. He is moving away from the disaster, at pagkatapos, yung heap of ruins dito mga tinatawag, okay, yung Hay, ang ibig sabihin, balumbon o tambak ng bulok ang lugar ng Hay. Ano po? Kaya yan po ang ating mapapansin dyan. So, nakapasok si Abraham sa pangako ng Diyos. Ano po ang observation natin dito mga kapatid? Okay? Sabi ng Colossians 1 and 3, kung kayo ay risen with Christ, okay? Sabi doon, so dapat tayo ay mag-isip ng makalangit. Sabi ng verse 2, tayo po ay nabaptize kay Kristo, seeking heaven at hindi yung lupa. Katulad po ni Abraham, nung siya po'y sumunod ng wholeheartedly sa Panginoon, nakapasok siya sa pangakong lugar at ibiniless siya ng Panginoon at siya'y pumasok ng may kapayapaan at may kasiyahan. Gusto po ba ninyo na ang inyong buhay ay maging mapayapa at masaya sa Panginoon? Sundin natin ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa ating Biblia. Tayo po'y magsitayo, tayo magtatapos. Okay? At ang tatlong bagay na ito, the full obedience of Abraham, yung napakarami o frequent opposition na kanyang nakita, ang kanyang edad, ang layo, at yung mga taong nandoon, at from verse 8 and 9, the flowing opportunities ang dami. Kapag ikaw napatunayan ng Diyos na masunurin, matapat, lahat ng opportunity ng pagpapala mapupunta sa iyo. Sa mga kabataan ngayong umaga, harinawa, makita nyo ang pagpapala ng Diyos at hindi ang mga bagay na iintay kayo ng mundo para kayo ay hindi pagpalain ng Diyos.
Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa napakadakilang ginawa mo sa buhay ni Abraham. Kayo'y nag-utos, sumunod ng buong puso at hindi half-hearted, hindi kalahati ang pagsunod ni Abraham. Salamat na marami siyang pagpapala, pero hindi niya ito naging hadlang para sundin niya ang iyong mga nais. Panginoon, sa umaga po ito, aking pong panalangin sa bawat isa sa amin. Alam ko po na pinagpapala mo po ang mga anak mo sapagkat mahal mo sila. Lord, sana po wag pong maging hadlang ang kanilang magiging trabaho, ang kanilang magiging mga sweldo, ang kanilang mga nagiging karamdaman, ang kanilang mga edad, upang hindi ka mapagsilbihan. Salamat, Panginoon, sa precious na hindi ka po umiiwan, hindi nyo kami iniiwanan kahit saglit. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Habang po tayo nakayuko, nakapikit, kung tayo naman ang tatanungin ng Panginoon katulad ni Pedro, mas mahal mo ba ako kaysa sa iyong mga pag-aari? Ano kaya ang ating isasagot sa Panginoon? Mas mahal ba natin ang Panginoon kaysa sa ating mga tinatanggap? O mas mahal ba natin ang Panginoon kaysa sa sinasabi ng ating mga nasa paligid? Kayo po ang sasagot niyan at ang Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa biyaya ng iyong presensya na hindi mo kami iniwanan. Salamat sa mga pagkakataon. Salamat sa mga lahat ng bagay. Pinupurit, pinapasalamatan ka, dinadakila ka sa pangalan ni Jesus. Amen.